Senado kahapon. ng Anong morning. video ito, Cathy? Yung kay Senator Bato? Opo, tingnan ho natin, panoorin natin mga kababayan nang makita nyo yung mga pangyayari, part of it. Kakaiba ito, Cathy. Dati nag-consultant ako sa ilang senador dyan. Pati kay former Senate President Ed Angara, Drilon, nag-COS pa ako kay Senator Miriam Defensor Santiago. Walang ganitong pangyayari. Tsaka nung time ni Johnny Enrile na Senate President, very strict siya dyan eh. Ang mahirap po kasi dito mga ka-update pinagkukumpara ho neto mga, alam niyo na, yung mga netizens, yung mga galit ho kay Senator Bato, ang pag-aresto dito noon kay Trililing at kay De Lima dyan sa loob ng Senado. Kung hindi ho natin alam yan mga ka-update, yung pag-aresto ho sa dalawang tolonggis na yan, local court ho o dito pa rin ho sa bansa ho sila nililitis. Yung gusto hong kumidnap dito kay Senator Bato mga ka-update gusto siyang kunin ng NBI, alam naman ho natin yan. Pero ang mahirap po kasi dito mga ka-update, gusto ho siyang itapon sa Netherlands at pasama ho kay Tatay Digong. Kung ano ho yung ginawa nila kay FPRRD, ganun na ganun din ho ang gustong gawin kay Senator Bato. Wala ho litis-litis, wala ho, parang pinamumukha ho na itong mga loko-loko na ito na wala tayong jurisdiction at wala. Di ba dapat ho dito ho litisin si Senator Bato kung sakali man ganyan? Hindi yung tinatakot ho nila na may ICC. Ito pang si Trillanes, di ba sinasabi ho nila na dyan nakulong yan si Trillanes dinampot nung nandyan sa Senado. Nakakalimutan ho ba nila mga ka-update na lumitis ho dyan, Pilipinas din ho, local court, hindi ho, ibang bansa. Kaya wag ho nilang ipagkukumpara yung sitwasyon ho ni Senator Bato. Di ba? Security ng Senado, ito kakaiba ito eh. No? So, sige, panoorin natin mga kababayan. Kasi gobyerno, as sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo, sumusweldo, hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Hinarang ko ng mga NBI, niresling ako doon, kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, mas senator sa Republic. Kung hindi ko papasok, kinahanap. Ayan, tignan nyo ho yung mga tanungan nito mga reporter. Why are you here? Common sense na lamang ho yan mga ka-update. Bakit tatanungin nyo yung isa senador na nandyan sa loob ng Senado? Di ba? Ano ho ba yung pinamumukha ho nila na bayaran sila na alam nyo na hawak sila ni Martin Luther King, ni BBM, isa sila shareholder. Ganyan ho ba yun? Na bakit mga reporter ho yan mga ka-update, di ba? Dapat magtatanong ho sila ng yung maayos na tanong, hindi ho yung kukustyon mo yung senador na bakit nasa loob ng Senado. O ikaw, example ho ka-update ikaw isa kang estudyante dito sa isang paaralan, tatanungin ka ng guard, anong ginagawa mo dito, bakit ka pumapasok? O di ba? Kalukuhan ho yan mga ka-update. Kaya mga tanong ho nito na paghahalataan ho kadalasan, alam nyo na, bayaran. Bayaran ho mga ka-update. Kadalasan, yung mga network, yung mga reporter, yung mga nag-i-interview. Diba? Napaghahalataan ho sila. Niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? But this survey kinalaman sa pag-booster para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. Asan yung yung gusto ko yung clip nung kino-confront niya yung Sergeant at Arms na nandyan na nga si SP Alan Peter. Meron ba tayo nun? Yung sinabi niya, bakit nyo hindi sila hinarangan? Yan. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka ba? Hindi ka magalaw dito sa Senado. Kaya balin dito sa Pikas. Si Senator De Rosa, nakaduro siya. May tinuturo dun sa dulo nito. Senador, sinasabi ko na Babare, kaya
explanation. O, nakaupo lang si, sino ba nakaupo dyan? Si Rafi Tulfo? Sino ba yung isa? Dalawang Tulfo. Dalawang Tulfo na cellphone. Nasaan na yung mga hindi kakampi ni Senator Bato? Ano ho bang expect natin dyan kay Tulpo mga kapatid? Taga-ayos lang naman ho ko silang mag-asawa yan. Pero pagdating dyan sa Senado, wala ho, tahimik ho talaga sila. Tingnan nyo, kapwa nyo senador, hindi nyo maipagtatanggol sa mga NBI. Gusto kong i-take over ng NBI ang Senado. Diba? Hindi ho lang mapagtanggol yung kapwa na senador. Porkit ba hindi sila nagkakasundo dahil nga sa may mga senador na, alam nyo na, yung mga nagpapabayad, yung mga tumatagap ng maleta. Hindi ko natin masabi kung siyo-siyo, di ba? Yeah. Grabe, no? Oo. Well, ano yan Mama Bing, what I know is walang may alam. Oo. Ito, ito si Cathy, eyewitness ito. Kasi ang aga niya doon Oo, nandun na umaga. Anong na-experience doon? Actually, Senator Marcoleta, yung- kino-comfort si Sen Bato. Ayan. Yan, nung umaga, okay pa. Peaceful naman, maayos lang. Kaya, actually, umalis ako for a while Kasi di ba, ano naman ako, may pinuntahan ako. Hapon pa yung... Oo. Alam ko, kasi nahabla-habla ka rin ng Oo, NBI. oo, diba? Investigate siya. Yes. Grabe tong NBI. Kulang na lang, pati ako investigate nyo dyan sa... Talagang pinapasikat nyo kami Di ba? Oo. Sige, Cathy, Well, anong then nangyari? after, pagbalik ko, Mama Bing, naka-lockdown ng Senate. Bawal nang lumabas, bawal nang pumasok. So I asked yung team ni Sen Marcoleta, Seko, what's really happening? Ayun nga, may nangyari nga daw, na nagkagulo kasi apparently, meron daw NBI sa loob at nandun si Sunny Trillanes na gustong Isipin nyo mga kapatid, nandiyan si Trililing. Ano ho ba dapat ang karapatan nito si Trililing? Isa hong sibilyan yan. Wala naman hong posisyon yan sa gobyerno. Di ba? Ano ho ba yung pakialam niya na bakit nandiyan ho siya sa Senado? Bakit nakikigulo-gulo ho siya dyan? Ibig sabihin mga kapatid, kampon ho yan, alam nyo ng administrasyon, binayaran ho ng malaking pera para ho, alam nyo na, makigulo-gulo dyan sa ICC. Kasi isipin nyo, civilian lang ho yan si Trililing. Tapos nakikigulo dyan sa Senado. Ano hong gagawin niya dyan? Magpapapampam? Di ba? Kaya may panigurado mga kapatid, may connection ho talaga itong si Trililing dyan sa ICC. Dyan sa administrasyon ni Ngagba. Kasi ano ho bang gagawin niya? Di ba? a-arrest daw or huhulihin si Senator Bato. Yung si Senator Trillanes, di ba tinawag ito ni Senator Marcoleta na sheriff? Ano ba yung role dito ni Trillanes? Sabi ni Senator Marcoleta, sheriff ba siya ng ICC? Yan. Actually, bago nagsalita si Senator Marcoleta ng sheriff, na-post ko na yan sa Facebook ko. Is Senator Trillanes the sheriff? Di ba? The sheriff of Nottingham? Di ba? Kasi, bakit private citizen nandyan may hawak na, sabi niya, warrant daw yun ng ICC? Ano naman po ang standing dyan ni Trillanes na siya ay sumama sa taga-NBI? Ano bang standing niya dyan? Kasi hindi po pwedeng dapat lang siya, bystander lang siya, di ba? Hindi yung parang siya ang kumukumpas. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, ano ba yan si Trillanes? Sheriff ng ICC? Pero unang tanong dyan, Cathy, tunay ba? Genuine ba yung warrant ng ICC na yan? Anong balita doon sa Senate? Ang nakita ko to sa news din, Mother, no? Apparently, yung sa kanya, copy nga ng ICC. Tapos parang kagabi lang nag-declare yung ICC na may warrant nga sila. But, di ba, ikaw as a lawyer, anong masasabi mo dyan, Mama Bing? Kasi it's from ICC. Di ba wala naman na tayo sa jurisdiction nila rin? Number one, yung authenticity niyan, hindi naman na-verify ng Secretary of Yes. Justice. Exactly. The Secretary of Justice, dyan under ang NBI. Hindi pwedeng gumalaw ang NBI dyan na ganyan against a senator na hindi
dapat inauthorize ng Secretary of Justice. Kaya, Secretary of Justice, ay sagutin nyo naman ang tanong ng mga tao, lalo na kami mga abogado. Did you verify the authenticity of that? Did you call the ICC? Did you inform also the Senate President at that time, Senator Soto, that there is an ICC warrant that you have verified? Pangalawa, yung sinasabi nga ni Senator Marcoleta, bakit kayo magsiserve ng warrant kung totoo man yan na wala man kayong warrant na galing sa ating domestic court? Okay, kung may warrant kayo sa ICC, nahulihin si Senator De La Rosa, kayo po ba ay mga agent ng ICC? Hindi naman po kayo agent ng ICC Agents of authority po kayo ng mga Pilipinas. Kaya kailangan meron pong warrant Na dumaan. galing sa domestic court. Sangayon po ako dyan kay Senator Marcoleta. Kasi yan din po ang issue noon kay former President Duterte na hinuli na lang ni Torre na wala man lang pinakitang warrant. Yun yung malala yun Malala yung si Torre. Walang pinakitang warrant doon sa kay PRRD na former fiscal yan. Maliban dyan, walang warrant ng ICC, wala ring warrant ng domestic court. So naging issue yan ngayon. I think the issue is in the Supreme Court if I am not mistaken. So eto na naman tayo ngayon. Itong NBI na ito na napaka-astig. Masyado naman kayong astig na nakakalimutan nyo na yata ang konstitusyon, rule of law at mga resolusyon dyan sa Senado. Kaya maganda po yung mga binigkas ni Senator Marcoleta ng mga resolusyon, Kati, sa loob ng sa totoo lang. Senado. Na yun ang gabay, guidelines sa mga ganitong pangyayari. Pero ang tanong ko, Kati, di ba pina-explain yan ni Senate President Alan Peter, yung Sergeant at Arms? Kung Yes. bakit yan nakapasok yung mga NBI na dyan na hindi man lang alam ng mga senador o hindi man alam ni Bato, ni Senator Bato. Well, apparently, Kombing, alam po ni Senate President Tito Soto, former Senate President Tito Soto. Yung po yung nakarating na report, na nireport ng Solgen. Nung Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Kasi may nakita ko papel Ina-address niya kay SPR. Ayan, Ayan, Alan yan. Cayetano. Oo. Nag-resign nga Oo. siya after. At taka, mababasa ba yan? Oo. Hindi mababasa no? Oo, Pero ayan. sabi niya, pakibasa nga, Kati, hindi ako makabasa. Yeah, date May 11, 2026 for Senate President Alan Peter S. Cayetano as directed. Herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning at 7 in the morning, NBI NCR Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. Sa Monte. Oo, General Rene ba yan? Retired General Yeah. Rene Samonte. Oo, Sergeant Rene at Arms. Samonte. Senate Sergeant at Arms. Arms. Mga kababayan, dati po akong naging consultant at chief of staff dyan sa Senado. Yung Sergeant at Arms po, talaga po, hindi yan po gagalaw sa Yeah. ganitong mga situation kung hindi go signal ang Senate President. Correct. Kaya nung panahon po ni Senate President Johnny Enrile, ay napaka-strict po niya. Bigla po siyang ng lockdown. Alala nyo, nag-order siya ng Sergeant at Arms, lock all entrance and exits. Kasi, siyempre, abogado yun. Astig na abogado yun si JPE. Kaya dito, ang unang tanong ko pa nga doon sa video ko sa Facebook ko is, alam ba ito ng Senate President na bigla na lang itong Sumulpot. si NBI director ay lulusob doon sa in other words, they were preventing
mga kababayan, ha? Based on the sequence of events that I saw and heard from, di ba si Matibag na yan? Dati kay Duterte din yan. Yeah. Ha? Parang naging secretary. Basta dati yan sa kay President Duterte na administration ngayon na-promote as director. Anyway, itong pagpasok nila sa Senado, okay, dapat nag-inform sila, official, yung kanilang authority sa Senate President. Which is, they did. Hindi lang po yung may warrant-warrant sila, kundi meron po silang order sa kanilang NBI director, okay? Na ito po yung order sa amin na iserve po namin itong warrant ng ICC. At dapat po, ako in my opinion, may Secretary of Justice naman po doon na representative na sumama doon. Biro mo, senador, arestuhin mo sa ngalan ng ICC. Hindi po sa order ng any domestic court. At siyempre, dapat ipaalam sa Senate President. Kaya sana sabi ng Sergeant at Arms, pinaalam naman daw po kay Senator Soto. So, ang ginawa ng mga NBI is they in their attempt to serve the warrant of the ICC, the so-called warrant, they prevented Senator Bato de la Rosa from entering the session hall. Why? Because once he's in the session hall, he has immunity. Kaya nila ginawa yun. Tamo, Hinabol. pag-habulan, no? Habulan. Yan. Correct. Oops. Yan. Ang opinion Kasi ko dyan, nagmamadali si Senator De La Rosa para makaabot siya doon sa session hall where he has immunity. But actually, within the Senate building, once he enters the entrance, may immunity na siya. May mga resolution na binasa na sinight si Senator Marcoleta yeah. Totoo yun. At saka, Mama Bing, ang pinakapangit dun kasi is, as a Senate President and as a good leader, di ba dapat you talk to your colleagues and protect them and you tell them ano yung status na may nangyayaring ganun. Yung hindi ko maintindihan, bakit kailangan mong itago? Parang nakipag-connive ka na parang tinraidor mo, hindi na nga parang tinraidor mo yung kapwa mo senator. Diba? Parang sakit dun kahit kung ako, parang konti na nga lang tayo dito. Tapos, you expect so much for a Senate President. Dapat siya yung team leader, di ba? So, if meron mang arrest, dapat kausapin niya. Parang walang ganyan. Oo naman. Diba? Kung nangyari yan nung time ni John Enrile, iba ang sequence of events dito. Kaya mabuti na, at kaya siguro na talagang na-trigger na itong yung butuhan na nag-motion na to change. to declare all positions vacant yan sa Senado at nagbutuhan sila na si Alan Peter Cayetano was elected the new Senate President. Pero itong issue na ito ng security of the Solgen. the senator inside the Senate is really very serious kasi hindi lamang po yan sa ngayon pwedeng mangyari. Yes. Pwede rin pong mangyari yan sa mga susunod pa at maging president po ito. Ito pa, may binugbog Sino binugbog dyan? Yung isang security ng Senate. Okay. Kasi Ito, hindi niya pinapapasok yung NBI. Yun daw yung story niyan. Oo. So, ang nangyari dyan, Binugbog siya. nagkabugbog. Nakita ko kanina yung video na binubugbog siya. So, yun yung Ano isa. ba NBI? Parang takot ang mga tao magkomentaryo dito sa NBI Ako nga, minimension ni Attorney Matibag. Director Matibag na angkor daw ako ng PGMN wala naman akong maletang nakuha. Palagay mo kaya? Baka nandun sa, recto, nasa recto pa. Oo nga, yung Pini-imprenta ginawa. pa ang aking budol money. Alam niyo, pinapasikat niyo naman ako Alam niyo naman na tatakbo ako senador. Kaya,
Anak, ako Pinapasikat nyo ko masyado para siraan nyo ako. Alam nyo, bawat sambit nyo ng pangalan ko, lalo ako sisikat sa bad man o good na mga intention ninyo. Pero ang napansin ko lang, ha, masyado na matapang ito mga taga-NBI, Talagang... At saka very aggressive ngayon yung talagang, may approach. physical harm na. May physical harm na. Ha? Ayan. Dapat ang trabaho nyo doon, ipasok nyo yung mga kamay nyo sa bulsa nyo. At nakita ko pa, Tati, doon sa video, ay mga may semi-automatic Big guns. rifles. Yeah. Papasok ka sa Senado, may semi-automatic rifle. Grabe. Ayan, O, yan. ayan. Yan. Although, I think sa labas lang yan sila. Pero, sino po ba ang babarilin nyo dyan? Ha? Di ba, senador lang naman na arestuhin nyo? Bakit naka-semi-automatic rifle kayo? Di ba may protocol yan? Bakit palagay nyo kaya may private army si Senator Bato de la Rosa? Tingnan mo naman to. Ayan, no? Minumura na sila ng mga tao. Tingnan mo to. Hinaharang nila Bawal. ang gate. Sine-check nila kung sino papasok. Sine-check nila kung sino papasok. Narinig ko pa, sinasabi nung team leader na i-check lang natin kung hindi natin sila isi-search. Tingnan lang natin yun sa loob kung sino yung pumapasok. Bakit? Sir, bakit kayo nag-checkpoint dyan? Bakit? May karapatan ba kayo Alam nyo, kung ako mag-senadora, Hindi kayo pwede dyan. dapat yung gate doon sa unahan, sarado din. Parang hindi pwedeng ginagawa nyo yan. Yung ganyan palang... Naku! Hindi, tsaka Mama Bing, nagtataka nga daw, sinabi nga ni Senator Amy, na nagtataka siya, bakit parang nag-take over na sila sa security ng Correct. ng Senate. Aba, ano May ito? ang daming mali. Hindi ba teritorya ng Senado? Parang embassy ba? Foreign soil na yan sa NBI? Oo, teritoryo na yan ng Senado eh. Pero, ayan titingnan nyo pa. Kung may makita kayo dyan na si Bato, Senator Bato nandyan, anong gagawin nyo? Papasukin nyo yung kotse niya? O hindi nyo papasukin ang kotse niya? Alam mo, gamitin nyo naman ito at yung rule of law at ang mga rules of court. Ano ba nangyayari? Di ba maraming NBI agent na abogado? Ano ba nangyayari sa inyo nang bubugbog pa kayo? Nang bubugbog pa kayo ng empleyado ng Senate sa Office of the Sergeant at Arms. Kaya ngayon kakasuhan kayo. Diba? At saka, di ba, Mama Bing, kung walang nag-utos o hindi binigyan ng authority si Senator Trillanes para magbigay ng warrant of arrest Mag-serve. o mag-serve ng warrant, tapos mayroon siyang hawak, sino nagmamando sa kanya? Even ang NBI, di ba? Sabi rin, kasi nagsalita si... Siya may hawak, pero ang Sergeant at Arms walang hawak. Oo, tapos si DOJ Secretary John Vic Remulla, sinabi niya wala siyang natatanggap na warrant of arrest. So hindi ba siya papasok dun sa minsan sabi nga na usurpation of authority? Usurpation of authority dahil hindi siya sheriff. Oo, parang nag-pretend siya na may authority siya. And he attempted to serve that what do you call this, warrant of arrest when he is not a sheriff, he is not an agent of the government agency that is tasked to do that job. Pwede. Pwede. Paano po yung disturbance of proceedings naman? Pwede. Sabi ko nga bakit hindi pa yan dinideclare na indirect contempt yung mga yan? Actually, they did. Pero parang nagkaroon po ng usapan na i-release na lang, something like that, di ba? Yung sinasabi na yung mga hindi naman talaga humarang kay Senator Bato physically ay pwedeng makaalis. Yeah. Pero hindi natin alam kung ano yung order talaga ni Senate President Cayetano. Pero yung mga humawak talaga sa kanya or attempted to block him or surround him ay hindi pwedeng alisin. So I am assuming na yung mga NBI na yan ay pinasok nila doon sa isang holding area because they have become respondents, di ba? At saka nabalitaan ko rin, Mama Bing, may nagsabi kasi sa akin na
hindi in-ID yung mga mag-a-arrest. So meaning, nung umpisa, for sure naman, siguro naman by this time, alam na nila sino sila. Walang records, walang ID records. So ang weird na mag-a-arrest ka pero wala kang records. Di ba sa entrance may logbook dyan? Yes. So, wala yung silang hindi mga sila na ID ni Iwan doon? Tapos may isa pa, Mama Bing, ang sabi, eto pwede Baka naman may firearms pa yun na nakatago nung pumasok. Di ba bawal yan? Tapos may nagsabi din Mama Bing sa akin na kakilala natin sa NBI, pwede niyong klaruhin to dyan, Anti-Director Matibag, na hindi raw lahat yan ay NBI agent, but rather, volunteer yung iba. No? Kagaya ni Yes. Trillanes. Isa na siguro kasi hindi nga siya NBI agent naman. Baka secret agent naman. Malay naman natin. Baka naman may nagbigay din sa kanya na authority. Hindi natin alam eh. Kaya Si kailangan Trillanes, klaruhin. dati bilib ako dyan eh. Naku, ano ba nangyari? He has become the sheriff of nothing. Hindi, ang nakakakilabot, Mother, dito kasi ako talaga, yung talagang questionable sa akin. Personal na tong laban, galit ni Trillanes sa mga Duterte. Yeah. Ano eh. Nagugulo tuloy yung Allies. nagulo yung Senate dahil dyan sa personal. Anyway, kasi ako, Mother, may tanong din ako. Kasi nga, yun nga yung sinasabi ko na bakit si Senator Tito Soto is kung totoong nakapag-coordinate siya sa NBI, ano bang dapat reklamo ihahataw sa kanya? Ano bang liabilities niya? Yung mga ganyan ba? Kasi nakakalungkot. Yun nga again, doon ako nalulungkot na bakit ka Senator Soto, you're supposed to be the head of the Senate. Ikaw po yung yung Senate President eh. Diba? Okay, fine. Kung meron ng warrant of arrest, sana kinausap niyo yung kapwa niyong senator na first time pumasok. Pero kasi, eto ang narinig ko dyan. The reason why, eto lang, klaruhin nyo din po ito, Senator Soto. Kung hindi kayo nakipag-coordinate sa NBI para hulihin si Senator Bato, bakit ang oras ng paghuli, tiniming nyo ng alas 2 bago siya pumasok sa plenary ng alas 3? Ang balita ko kasi is natakot kayo na sakali napapalitan ang inyong posisyon makakaboto si Senator Bato. Kaya sinubukan niyo siyang naging parte kayo ng paghinto o pagpigil sa kanyang pagpasok sa plenary. So, klaruhin niyo yan. Kasi kung iyan ang report po ng Sergeant at Arms, meaning, talaga hong ginawa niyo yan. Talaga ho kayo may sabwatan at nakakahiya kayo kasi tinraidor nyo ang kapwa senador nyo. Anong klaseng meron tayong mga senador nyo? Sinisira nyo ang opisina na yan na nag-iisa na lang na maaasahan supposedly ng mamamayang Pilipino. At grabe, sayang ho kayo kasi matanda na kayo, magre-retire na kayo, and sabi nga ni Mama Bing, maayos kayo nung kausap. Di ba, Mama Bing, nakausap mo siya? Maayos, kausap yan ng Senate President siya. Commissioner ako ng COMELEC. Maayos, kausap yan si dating SP Soto. Pero ito, hindi na, nung nangyayari na yon na nagla-live si Senator De La Rosa, hindi pa natin alam na meron palang yung report. Kasi after na yun nung nangyari na lahat, pina-report ni SP Cayetano, yung Sergeant at Arms, na you make a report. Yeah. At saka lumabas yung one-page na report na yan na may mga attachments na sinabi niya na pinakita pala o binigay ang kopya sa kay dating SP Soto. May Kaya si signal. Senator Marcoleta ay sambit. He mentioned, he was interviewed and he mentioned all these Senate resolutions about that should have been followed. Yeah. At saka, Mama Bing, imagine, kung hindi napalitan ang liderato ng Senate, hindi rin to lalabas. Hindi rin to lalabas. Hindi natin malalaman na may alam si Senator Soto sa kaganapan ng warrant of arrest or pagtangkang paghuli kay Senator Bato. Kaya nga, ang katanungan natin, dapat bang ireklamo sa Ethics Committee si Senator Tito Soto kung totoong nagkaroon ng coordination sa kanya ang NBI para hulihin sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Kasi okay, guys, kasi kaya ayoko maging politician.
Kasi pag naging politician ako, kahit kaibigan kita, kahit kamag-anak kita, wala akong pakialam pag may mali ka. Kahit masakit sa akin yun, isusurrender kita at hihingi ako ng paumanhin sa mga Pilipino kung ikaw ay gumawa ng kamalian sa bansa natin. Hindi kabawsan ng pagkatao kung humingi ng kapatawaran pag nagkamali ako. So dito, kitang-kita mo, there's something going on. Why are they covering up? Bakit sila nagiging parte ng harassment? Harassment Maganda sana imbitahin natin si Juan, si Senator Marcoleta, Cathy, no? Pwede, Para pwede. malaman din ng mamamayan kung ano ba talaga ang opinion niya o yung mga Senate resolutions dyan na dapat ay yun ang nag-apply o sinundan ng Sergeant at Arms at ng dating Senate President Soto. Kaya, mga kaibigan, siguro sa panahong ito, si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado pa dahil po may resolusyon na ang Senate na siya ay under their protective custody. So, pag pinilit pa po ng NBI o ng PNP na mag-attempt pa pumasok sa Senate dyan, ay palagay ko kahit napakabait nitong si SP Alan Peter ay he will put his foot down, no? Oh, yan, napakabait niyan. Ako parang pastor yan. Kilala ko yan personal, parang pastor yan. Pero siguro this time Senate President Cayetano should put his foot down. Kasi hindi lamang po ang issue about Senator Bato de la Rosa. Ang issue dito po ay ang institusyon ng Senado na itong NBI wala ng respeto, nambubugbog pa. Kaya baka bugbog ka kayo sa loob ng Senado ano pa kaya kung sa labas at ordinaryong mamamayan lang po ang hinaharang nyo or huhulihin nyo. Masyado na po tayong abuse of power and authority dyan, mga taga-NBI. Sana po indirect contempt kayo dyan para makatikim naman kayo na hindi po kayo ang hari sa bayan. Ang hari po ay batas. At lalo na pa pumapasok kayo sa Senado o sa House of Reps, ay hindi nyo po yan teritoryo. At saka, Mama Bing, ang Senate kasi, ang Senado is co-equal branch ng gobyerno. Oo, sila, Hindi po ba? executive sila Kasi diba yung mga NBI na yan, under yan sa Secretary of Justice Hindi, tsaka Mama Bing, Saan na ba yung Secretary of Justice na yan? hindi, Mama Bing, alam mo, kung totoo kasi may lumalabas talaga na merong secret na usapan for warrant, no? Di ba, meron kasing batas meron akong na-research kahapon na tinatawag na dereliction of duty or paglabag sa RA 6713 Code of Conduct. Kasi hindi lang ito sa pagtataksil sa kasamahan mo sa Senado, but sa buong institusyon nito. Diba? Sana hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nangyari. Gusto ko rin maintindihan at sana ma-explain din ho ni Senator Soto kung bakit niya ito nagawa at nagdesisyon siya na wag sabihin kasi nandun sa report ng Sergeant of Arms na ayaw i-release at ipaalam sa iba, sa kasamahan nila. Yun. They kept it secret. I'm sure by now or by today, mag-uusap-usap na yung mga senador internally tungkol sa issue na yan. Kasi by now, syempre, alam na ni Bato, ni Senator Bato, na alam pala ni dating SP Soto. Kaya, on a bigger view of things, itong BBM administration na masyado ng abusado. Ano ba tayo? Martial law na ba tayo? Exactly. Yung mga tao, natatakot na sa, NBI? Tinatakot nyo ba ang mga tao? Ba't kayo nagdala ng mga long arms dyan sa labas ng
gate ng Senate, tapos tinitingnan nyo, nag-checkpoint kayo dyan. Teka, did you ask permission from the Senate? You're inside the Senate grounds. You're inside the Senate grounds. Ayan o. Oo. Did you ask permission that you can carry firearms there? Bakit? Ang NBI ba ay above the law? Hindi naman po yata tama yan. Kaya maganda rin yung nangyari kagabi, Cathy, na mga tao doon ay kusang loob na nag-gather doon sa labas at pinagmumura itong mga taga-NBI. Tama. Mother, ano yung tinatawag na violation of domicile o domicile? Sa ano yan? Pinasok yung bahay. Oh, okay. So, yun, yung Ayan, tingnan mo, mga tao ba yan? Yeah, mga tao na yung ba? Tapos na ano ba yan? Ano yan? Sasakyan yan ni Matibag. I think so. I'm not sure. Narinig ko minumura nila si Matibag. Yeah. May nakikita rin dito. Nagagalit na mga tao sa inyo, mga NBI. Oo. Ano ba? Actually, Mother, may nagtanong, kaya ako lang to gustong pag-usapan kasi hindi naman po ako abogado, no? Meron kasing mga comment dun sa aking wall na sinasabi nila, Ma'am, hindi ba yan inciting to decision and conspiracy? Inciting to sedition. Oo, kasi ganon. sa ilalim ng Article 142 ng Revised Penal Code, ang sedisyon ay hindi lamang pag-aaklas. Ito ay ang pag-uudyok ng gulo upang mapigilan ng gobyerno ang isang opisyal na magawa ang kanyang tungkulin. Ang paglikha ng kaguluhan sa Senado upang pilitin ang isang iligal na pag-aresto ay isang direktang hamon sa ating otoridad at soberanya. Ito ay isang pagtatangka na de-stabilize ang ating institusyon at udyukan ang publiko laban sa ating mga legal na proseso. Kasi yung ginawa nyo nga yun na nga, di ba, parang sabi mo, Mama B, wala kasing hindi siya dumaan sa local court. Tapos nagpakita siya ng what you call this warrant of arrest, which is pinatibayan naman din ni Secretary John Vic Remulla na wala sila natatanggap. Pero may kopya si Senator Trillanes. Former Senator Trillanes. So ibig sabihin, mas malakas pa pala si Trillanes kay John Vic. John Vic, So yun yung Ano ba magulo yan? doon. Nagkamali sila doon. Yun yung may tawag doon na kuryente ata sila doon. Hindi. Tsaka itong mga ito, dapat talaga indirect contempt ito. Ikulong nyo yan dyan sa Senado. Indirect contempt nyo yan para makatikim naman itong mga abusador na ito. Tsaka dapat liable na dyan si NBI Director Matibag. Kasi siya ang nag-utos dyan sa kanila Kahit na he was not personally present. Abay, yung preventing a senator from entering the session hall, that is already grave coercion. Correct. Lalo na ang uri ko talaga doon, yung parang baka may mga baril itong mga ito pagpasok sa Senado. Oo, di ba? Tsaka yung pag-takeover nila. Apog ng mga ito, mga bugbog ng mga security ng Senate. Kasi marami sila Marami sila. Tsaka may mga baril siguro sila. Kaya naman binugbog nila at saka yung hindi nila opisina yan. Ayan parang wala silang authority. Hindi lang opisina, Senado yan. Exactly. Oh my goodness. Di ba? Walang respeto. Actually, Mother, dito magkakasubukan. Dapat magkasubukan sa sunod na budget ng Department of Justice at sa NBI. Mag-explain kayo. Bakit nyo ginawa yun? At bakit nyo kailangan ng ganitong karaming tao sa payroll nyo at intelligence fund nyo? Yan yung mga gagawin NBI, nyo lang din yan sa taong bayan. Hindi ba? Dito kasi mapapatunayan. masisita sila ng Senado sa budget nila, saka yung in aid of legislation na mga violation nila ng batas. Kaya abangan po natin. Sana ay ayun, sinasabi nila kasi nag-change of leadership dahil sa impeachment. Alam nyo, sa House of Representatives, panalo na yung mga minions ni Luistro at ni BBM at ni Sandro. Aakit na yung impeachment sa Senado. Bakit nyo bibigyan ng bad faith ngayon ang grupo ni Senate President Alan Cayetano na ang tagal na naman yan nilang pinag-uusapan, hindi ba ba? Kasi, for example, yung Senate Blue Ribbon Committee report, abay, wala nangyari. Lumabas na ba?
Oh, lumabas pero nakita ko. Wala namang nangyari. Wala nangyari. Wala namang malaking isda na huhulihin. Yan. Oo. Kaya, Ego kasi, mother. Oo, Mas gusto pang i-priority yung ego niya bago niya i-prioridad yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. tsaka at dyan yung po sa ninakaw. Senado, ilang Senate President na po ang na kilala ko dyan. Ganyan talaga. Kasi pag may mga issues na ang senador ay hindi siya sangayon, dito sa isang candidate for Senate President ay sigurado siya na masusulong nito, pwede siyang mag-transfer ng boto. Bakit? May term ba? Anytime. The Senate Yeah. President serves at the majority of the senators. Kaya, sport lang. Kaya, kung sa tingin nyo, dahil ito sa impeachment, that's your opinion. Yeah. Di ba? Pero even before this happened, yung mga pro-impeachment na senador ay kulang. Dapat sa konstitusyon, 16 kayo, 2/3 vote of the Senate. Not only that, mother, ang gusto ko malaman, sa lahat ng kaguluhang nangyayari sa atin ngayon, nasaan ang presidente? Anong mako-comment niya? Uy, BBM! Nasaan ka na, BBM? Where are you? Tama na muna si Claire Castro. Gusto ko naming marinig ang inyong boses. Oo, Diba? ano ba naman ASEAN na yan, BBM? Ilang bilyon doon, no? Pumunta akong Cebu. Grabe yung mga fanfare, no? Cultural, Pero eto na nga, samantala, meron naman daw pahayag ang palasyo kaugnay sa issue ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit ni PCO Yusek Claire Castro na RA 9851 ba yun? 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law or Genocide and Other Crimes Against Humanity ang umiiral sa usapin ng posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Hindi ang extradition rules ng Korte Suprema. Ang problema kasi, Secretary, Yusek Claire, hindi nga alam ni Senator Bato di ba? Hindi niya alam. Kaya nga siya tumakbo kasi anong malay niya, di ba? Alam mo, Yusek Claire, gustong-gusto kita dyan ka lang. Kasi ikaw lagi yung nakakatawa. Araw-araw, tinitingnan ko, ano naman kayang joke nito? Yeah. Ano mga kung ano-anong mga genocide. Di ba Rome Statute ang pinag-uusapan dito? Na kahit na hindi na tayo membro, dahil winidraw na ni President Duterte membership natin dyan, ay sinasabi pa rin ng ICC na may jurisdiction sila dahil yung mga pangyayari o allegations of facts o alleged that this Senator Bato de la Rosa committed happened during the time when the Philippines was still a member of the ICC pursuant to the Rome Statute. Kasi ito yung panahon na dati mayor si President Duterte at naging chief of police si now Senator Bato de la Rosa. Kung ano-anong mga pinagsasabi mo dyan, Auntie Claire, talagang... Oo. Auntie Claire? Hello, Auntie Claire? Oo. Anong genocide? Ha? Ay, grabe ka. Ano ba yan? Bagong menu ba yan? Yeah, correct. Ay, mga kababayan. Ayaw ko lang yan talaga mga salita na nakaka-confuse na Nakaka-confuse na ang pinag-uusapan natin dito. Simple lang naman. May ICC warrant ba na totoo? Bakit sinasabi ng walang imik ang Secretary of Justice at si Matibag NBI Director lamang po ang nagsiserve niya na walang representative ang Secretary of Justice? Bakit hindi pinaalam ng Secretary of Justice sa Senate President? But may authority ba ito si NBI Director Matibag na iserve niya yan? As what? As agent of the ICC? As what? At bakit nandyan si Trillanes na siya ay private person na hindi pwedeng humawak ng ICC warrant kuno ang Sergeant at Arms pero siya ay merong hawak. Ano nga talaga ang standing ni Trillanes dito sa mga ICC warrant na ito? Kaya ibalik natin yung aligasyon ng mga 18 security guards na Marines ni
Saldico na may sinabi sila ayon sa kanila na nag-deliver din sila ng maletang pera at ang panahon na yun ay nagtugma sa pagbisita o pagpunta rito ng mga taga-ICC at May nilabas na picture, yung 18 Marines. oo. Yeah. Gulong-gulo na po kami sa inyo, NBI Director Matibag. Hindi, Ano kasi po ba, parang sir? mas Talaga mataas. po bang, ano ba ito, sir? Tatakbo ba kayong senador? It's a free country. Pero you Violated. you are already acting as if you are above all authority. Yet you are even above the authority, what do you call this? Senate. Respecting, ha? Wala ka na, you're disrespecting the Senate as an institution. Kaya, mga kababayan, huwag po kayong matakot kung sa mga bading pa, huwag kayong masyokot. Oo. Kung tayo nilalabag yung pong mga ating mga karapatan, ay magsalita po tayo. Magsalita po tayo. Ano? Yes, ate, ha? tama. Dapat talaga, no? Kasi, di ba, nga ngayon, nakikita ko all over social media na martial law na. Kasi nagpapakita ng malakas na panghaharas. Sabihin na natin, okay, may warrant of arrest, mali na naman yung pagbigay nila. At saka lahat na lang iimbestigahin, pati ikaw. Ano ba ang iimbestigahin sa'yo? Anong face beauty product ginagamit mo? Mahirap talaga mamabing maging cute. Nang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang inisyu, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? Sir. Doon lamang po sa simpleng requirement natin. Dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So hindi na natin siya pinilit dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan nyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Yun ang Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Yes. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President,
Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So, sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito. Eh. Hindi, tinatanong ko rin kita kasi Pilipino ka. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aaresto sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng ganun? Opo. Sir President? Nakakagulat po sapagkat ako po din mismo mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanungin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito ay kayong warrant of, ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang inisyu. Yung namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para iserve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang inisyu, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant, and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to the
My office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So, hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas. Tinatago raw natin. Meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79 session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79 session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun eh. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung Section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC for the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat
Nag-withdraw na po natin. Nag-withdraw na po tayo sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EJK. Ano po ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso, kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang, ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka pa doon, Mr. President, Your Honor? Ay, hindi po tayo dapat pumayag. At katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Sapagkat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, ay soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, sayang yung bandila na yan. Kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si Poy naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Ay siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant, so sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crime sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag na maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan. Mr. President, Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ko po sinabi nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Pakisabi po. Hindi po. Tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Di po, kaya ipaalam nyo na po sa amin. Ayan. Mr. President,
ito pong sinasabi kong ito, may kinalaman na naman po kasi. Malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means o sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin nun, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at saka ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian o no, nang walang consent yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President? Tayo po pumayag sa pagitan ng kasunduan ito na ipagmamalasakit natin ang isang Amerikano na nandito sa ating bansa, hindi siya pwedeng i-transfer o surrender sa ICC sapagkat yan ay hindi recognized ng UN Security Council. Pero tayo, senador, Pilipino, meron siyang mandato sa ating mga mamamayan. Hindi ba kabalintunaan ito, Mr. President, Your Honor? Opo, tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Senator Bato, 20 million po ang bumoto dyan. Kaya ko lang po tinatanong, Mr. President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kayang ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangang igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na inisyo kay dating Senador Laila de Lima. Pero ito'y natatangi po eh. Kung totoo po na yun, ay talagang totoong warrant of arrest. At yun ay nakabase sa saligan mismo ang Rome Statute. Bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute, na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority ng custodial state. Ano ang custodial state? Yung ating bansa. Bakit po kailangan yon? Maski ang ICC, kinikilala niya yun. Dahil meron pong mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, kailangan malaman natin kung yung warrant of arrest applicable doon sa tao na yun. Dito lang, sa pinag-uusapan natin, hindi applicable kay Senator Bato.
So meron siyang recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mong maisaalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay